Masaya ang naging paglalakbay ng magkasintahang David at Josie patungo sa isang probinsya. Ang plano nila ay pansamantalang matakasan ang gulo ng syudad at makapag-unwind sa probinsyang hindi pamilyar sa kanila at wala sila ni isang kakilala. Iyon ang tinagit nila para raw may thrill ang magiging bakasyon nila. Para sa kanila ay mahaba na ang 2 weeks vacation, sapat para makapagpahinga at ma-enjoy ang company ng isa't isa. Kaso nasiraan pa sila ng sasakyan kaya't iniwan muna nila sa paggawa ang nakita nila sa malapit. Nagpasya silang maglakad-lakad muna at sa baryo ng San Fernando doon sila napadpad. Para kay David, napaka-perpekto ng lugar na yon. Nasiraan man sila ng kotse ay maganda naman ang kinapuntahan nila dahil tila isa iyong tagong paraiso. Para naman kay Josie, ang weird ng lugar, sobrang tahimik at wala siyang makita ni isang tao kundi puro scarecrow. Natawa na lang si David. Natural daw, ganun daw talaga sa mga probinsya, kabaliktaran ng magulo at maingay na syudad. Iginiit ni Josie na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Parang kinukutuban daw siya ng masama. Parang balot daw ng hiwaga at panganib ang lugar na yon. Sinabi ni David na huwag siyang magsalita na ganun at baka magalit ang mga engkanto sa lugar. Sabay tawa ng malakas. Hindi natawa si Josie. Nagpalingalinga siya na tila pinakikiramdaman ang paligid. Si David naman ay nanguna sa paglalakad. Maghahanap daw sila ng matutuluyan doon. Tsak na may mag-aalok sa kanila ng matitikilan kapalit ng pera. Isang kapilya ang nadaanan nila. Dahil may taklob ng tela ang mga santo at halos tila napabayaan na rin ang buong kapilya. Mukhang abandonado na. Ani David, baka nagtayo ng bago kaya ganun. Paalis na sila. Nang pagharap ulit nila sa daan ay nagulat sila dahil nakatayo na pala sa likuran nila ang isang pari at isang lalaki na siguro ay katiwala niya. Nagpakilala ang pari na si Padre Jose. Aniya, ang kapilya ay ilang ulit na salanta ng mga nagdaang bagyo. Kulang pa sa pondo para maipagawa kaya nakikimisan na lang muna sila sa simbahan sa bayan. Tumango-tango ang magkasintahan. Nagtanong na rin sila ng bahay na pwede nilang maupahan kahit 2 weeks lang. Tumingin si Padre Jose sa lalaking kasama niya at inutusan ito na samahan ang dalawa sa bahay na maaari nilang upahan. Natuwa naman ang dalawa na meron agad silang matutuluyan. Hindi na sila mahihirapang maghanap kaya nagpasalamat sila sa pare. Habang daan patungo sa uupahan nilang bahay, napansin ni Josie ang mga batang pasilip-silip mula sa likod ng talahiban. Tila sinusundan sila. Sabi naman ng lalaki, huwag nilang pansinin, mga bata lang yon na naglalaro sa talahiban. Hindi sanay makakita ng mga bagong salta kaya sinusundan sila ng tingin. Hindi mapalagay si Josie. Nilingon pa niya ang mga bata. Biglang nag-alisan ng mga ito at nagtakbuhan palayo sa talahiban. Ang mga bata ay mabilis na nakarating sa kani-kanilang mga tahanan at kanya-kanya ng pagbibida sa mga bisitang nakita nila. Nagkatingin na naman ng makahulugan ang mga magulang nila at natuwa sa dala nilang balita. Kampante, sobrang komportable na ginala ni David ang tingin sa loob ng bahay na binuksan ng lalaki. Iyon daw ang lumang bahay ng pamilya ni Padre Jose. Matagal nang hindi natitirahan kaya humingi siya ng pasensya sa dumi ng bahay. Tutulong na lang daw siya sa paglilinis. Ang lalaki ay may pangalang Crisostomo. Bago gumabi ay natapos naman nila ang paglilinis ng bahay. May dala silang pagkain. Inalok nila si Crisostomo pero tumanggi ang lalaki at sinabing hindi pa siya nagugutom. Mamayang gabi na lang daw siya kakain. Hindi na nila pinilit at nagpaalam na ito. Gabi, nakahiga na ang magkasintahan sa papag. Plano nilang mag-make love kasabay ng ingay ng mga kuliglig. Nag-umpisa na sana sila sa matamis nilang pagniniik nang biglang umalingaw-ngaw ang nakapangingilabot na alulong ng aso. Tila malapit lang sa kinaroroonan nila. Tumayo si David at sumilip sa bintana. Gayon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang maraming tao na nakatayo sa harap ng bahay, nakapalibot sa kanila. Nang si Josie naman ang sumilip, ay kinilabutan siya at mahina ang boses na sinabi sa nobyong sa tingin niya
ay hindi normal ang mga taong nasa labas. Parang mga aswang. Agad nagbihis ang dalawa, kinuha ang bag nila at naghanap ng ibang daan palabas ng bahay. Ang nakita nila ay ang bintana sa kusina. Mas maliit kaysa bintana sa harapan, pero tingin naman nila ay kasya ang isang tao kung lulusot. Tanong ni Josie, saan sila tatakbo kung sakali man na makatakas sila ron? Ang sagot ni David ay bahala na, basta kailangan daw nila magmadali bago pumamalaya ng mga aswang ang pagtakas nila. Sa labas ay nanatiling nakatayo ang mga aswang, tila matyaga naghihintay ng hudyat na kanilang pinuno bago galawin ang kanilang mga panauhin. Sa kabila ng dumadagundong na kabas sa dibdib ay maingat na nakalusot sa makitid na bintana ang magkasintahan. Agad naman yung naramdaman ng mga aswang, kaya't kahit wala pa ang kanilang pinuno ay nagkanya-kanya na sila ng takbo para hanapin ang dalawa. Sina David at Josie natataranta, hindi malaman kung saan susuling. Pumasok sila sa loob ng matataas na talahiban. Sinisi ni Josie ang nobyo. Kung nakinig lang daw ito sa masamang kutob niya ay hindi nila yun sasapitin. Inis namang sinabi ni David na hindi yun ang oras para magsisihan. Ang kailangan daw ay magtulungan sila para makaligtas. Pareho sila nagtatanungan kung aswang nga ba ang mga taong yon na nangingitim ang ilalim ng mga matang mapupula. Ang bibig ay may mga nakausling tila pangil. May balahibo rin sa mga kamay at paa. Napamura si David sa isiping ang lugar na napuntahan nila ay teritoryo ng mga aswang. Naaamoy sila ng mga aswang kaya't nasusundan sila habang patuloy naman silang tumatakbo sa loob ng talahiban. Walang humpay, sinasabayan ng paghingal ang bawat kabog ng dibdib. Ngunit hindi makasikaw sa takot na mas matuntun sila ng mga humahabol na aswang. Sa malas ay natapilok at nadapa pa si Josie. Napatitig siya sa lupa nang gumalaw ito na tila ba may dumadaan sa ilalim, hanggang sa binulagan na lang sila ng aswang mula roon. Ngunit maagap namang naitayo ni David ang nobya bago pa siya mahawakan ng babaeng aswang. Tinadyakan niyo ng binata, kaya nagkaroon sila ng pagkakataon ng muling makatakbo. Nagkaroon sila ng pag-asa nang matanaw nila si Padre Jose na paparating kasama si Crisostomo. Nagmamadali silang lumabas sa talahiban at tumakbo palapit sa pari. Tinanong sila nito kung ano nangyari. Sinabi ni Josie na hinahabol sila ng mga aswang. Ani Padre Jose, kumalma lang sila tulad ng mga nasa likuran nila. Unti-unting napalingon ang magnobyo. Nanayo ang lahat ng balahibo nila. Nangalog ang kanilang mga tuhod nang mapagtantong si Padre Jose at Crisostomo ay mga aswang din. At bigla pang nagluhuran ang mga aswang sa nagpapanggap na pari dahil siya pala ang pinuno nila. Mabilis na nag-isip si David. Nasa harap at likod nila ang mga aswang kaya hinila niya si Josie sa gilid. Ang tinutumbok nila ay ang lumang kapilya. Nang makapasok sila roon ay agad nilang sinara at nagmamadaling pinag-aalis ang takip ng mga santo. Sa gitna ng altar ay magkayakap silang naupo at nagdasal habang ang mga aswang sa labas ay hindi makapasok. Bukod sa saradong pinto ay nakalantad na lahat ang mga imahe ng mga santo kabilang ang imahe ni Hesukristo na nagliliwanag at sumisilaw sa mga aswang kaya isa-isa silang nag-aalisan. Maging sina Padre Jose at Crisostomo ay nagpasya munang lumayo sa kinatatakamang mga biktima. Inutusan na lang niya ang mga kampo niyang aswang na bantayan ang mga bihag nila at agad dalhin sa katayan kapag nakuha na nila. Habang ang magnobyo ay patuloy ang panalangin sa loob ng kapilya, ang mga aswang na nautusan ay nakaantabay lang sa paligid at bubungan ng kapilya hanggang sa marinig na ang tilaok ng manok na nagbigay pag-asa sa kanila. Ngunit ang mga aswang ay nananatili pa rin sa labas kahit maliwanag na. Ang naisip ni David ay sirain ng tuluyan ang mga marurupok na upuan. Kinuha ang mga paa para magamit nilang panlaban paglabas doon. Aniya, mahina ang mga aswang sa umaga kaysa gabi. Ayon yun sa lolo niyang albularyo. Kaya mainam na habang tirik ang araw ay makaalis sila ron. Iyon nga ang ginawa nila. Ginamit nilang sandata ang mga sirang upuan. Ngunit hindi naging sapat yon para hindi sila masugatan. Katakot-takot na sugat din ang tinamo nila
bago sila nagkaroon ng pagkakataon na makatakbo patungo sa pinag-iwanan nila ng sasakyan. Ngunit bago pa sila makalapit doon, nakita nila na kausap ng babaeng aswang ang lalaking gagawa ng sira sa kotse. Ang babae, ang aswang na umatake kay Josie sa talahiban. Kaya naman hindi na sila lumapit doon at umiba na lang ng direksyon. Tuluyang napawi ang takot ng magkasintahan nang matanaw ang isang bus na paparating. Agad silang sumakay kahit hindi nila alam kung saan yung patungo. Hindi gaya sa mga pelikula, wala silang kakayahan para gapiin ang mga aswang. Ang tanging magagawa lang ng tao para makaligtas ay ang umiwas na marating ang teritoryo ng mga aswang. Lingid sa kanila, isang batang aswang ang nakasabit sa likurang bahagi ng bus.